2 cakes nga pala ang gagawin natin at tara samahan nyo ako kung paano ba natin gagawin tong sobrang elegante, napakaganda at napakalinis na pagkakagawa ng pang 18th or pang debut cake na ito. And syempre money cake nga pala to at naglalaman ito ng 10,000 pesos. Wow, sana all! And syempre, huwag nyo kakalimutan yung stick natin kung ganitong method yung ginagawa nyo. Actually, ako kasi napakarami ko nang nasubukang method way back 2019 pero talagang dito ako nag-stick dahil nga meron tong stick. Hindi, kidding aside lang. Dito talaga ako nag-stick dahil dito ako mas naging komportable, mas madali yung paggawa ko ng money pulling cake kapag ganito yung method na ginagawa ko. Syempre, kung ano naman yung mas madali para sa inyo, syempre dun kayo. Pero kung gusto nyo subukan to, gayahin nyo lang yung ginawa ko dito. And para ma-achieve ko yung color na to, mix lang ako dito ng yellow and nilagyan ko ng konting brown. And yung base pala natin dito is light pink para makuha natin yung ganyan. And then kasi i-airbrush pa natin yan maya maya. Tapos syempre yung cupcakes natin, sinasabay na natin para syempre same na same yung color ng cake natin dun sa ating cupcakes. And ito na pala yung gagawin nating airbrush. Napakatagal ko na hindi gumagamit ng airbrush, ngayon na lang ulit. At ito yung mga dust na gagamitin natin. Yan yung kulay niya. Gold saka parang rustic brown or metallic brown. Kung hindi ako nagkakamali, parang bronze yung kulay niya. Correct me if I'm wrong na lang mga Lodi Cake. Syempre hindi naman ako biyasa sa ganyan. First time ko lang din gagamitin to sa airbrush, itong ganyang kulay. Kasi usually, gold and silver lang ginagamit ko sa airbrush. Ayun, dissolve nyo lang siya sa vodka or sa gin. And kung makikita nyo lang to in person, talagang napakaganda nung naging effect niya dun sa cake natin. Dahil actually wala talagang sinend na peg si client kung anong design yung gusto niya. Basta pang 18th daw kasi regular client na namin to. Talaga sobrang tiwala siya. And sobrang nakakatuwa lang dahil nung pinakita ko nga sa kanya tong cake, sabi niya, talagang bilib na bilib talaga ako sa'yo dahil magtitiwala lang talaga kung ano yung kaya mong gawin para sa cake. And hindi naman daw sila na didismaya dahil kahit papano maganda talaga yung kinalabasan. Saka pinilit ko talaga. Tapos mamaya discuss ko na rin kung ano yung mga dinagdag ko doon na hindi ko na sinama sa presyo. Dahil minsan ganun talaga ako mga Lodi Cakes. Kapag gusto ko talagang pagandahin talaga yung mga cake. Syempre lahat naman tayo gusto natin yung the best yung mabibigay natin sa mga client natin. And ayun na nga, kahit na medyo kapos yung budget, actually hindi naman siya kapos, hindi ko na lang talaga siya pinadagdagan para doon sa mga iba pang decorations na nilagay ko doon sa 18th birthday na yun. And then proceed tayo dito sa 2-in-1 natin. Syempre isa na rin to sa mga best seller natin. Halos siguro hindi nawawala to sa mga orders natin Simula talaga nung unang-unang ginawa natin ito, ang dami talagang gustong umorder ng mga ganitong cakes. Kasi paano ba naman dalawang celebrant na yung pwedeng magkaroon ng cake na iisang cake lang, di ba? Kumbaga bago siya sa paningin natin, tapos makakatipid pa si nanay, si mami yan. Ang size nga pala nito is 8x12 by 2.5 siguro yan. And yung theme naman nito is frozen. Syempre shoutout ko lang yung nag-order nito, yung pinsan ko na si Julian Paras Osuan yan. At ang pamangkin ko na nagbe-birthday, kanyang cake nga pala to, kay Antonia. Happy 4th birthday sa'yo. Yung size nung 18th birthday natin kanina is 8x4 or 8x5. Basta kung ano yung lumabas sa height niya. Pero talagang ang nakalagay lang sa promo natin is 8x4 lang. Para kung sakaling tumaas yung bake ni Baker, di ba mas maganda? Syempre ako kasi gusto ko talaga yung mga cakes natin is matataas talaga siyang tignan kahit 1 tier lang siya. Talagang maganda kasi tignan kapag ganun. But since bago nga si Baker natin, yun, pinagtsatsagaan muna natin kung ano. Pero may improve niya yan, lalo na kapag nandun na tayo sa ating apartment. At yung nag-order kanina nung 18th birthday natin is si Lodi Cakes Bel Onato, na sobrang regular client natin. Na syempre, happy birthday, happy 18th birthday kay Lyle Kirsten. Ayan nga pala yung mga sinasabi ko kanina na wala sa costing. Hindi ko talaga yan sinama. Actually, kasi nung nag-book yan, wala talaga kami idea kung anong design yung gagawin. Wala naman din silang sinend. Kaya sabi ko, hindi pwedeng hindi ko pagandahin to. Dahil bukod sa pang 18th birthday to, is regular client din talaga natin to. Kaya sabi ko, sige, maglalaan ako ng budget para dito kahit
hindi na ganun kalaki yung magiging ano natin dito, parang tubo, okay lang. At least, satisfied si client and satisfied din ako. Yun, happy 4th birthday ulit kay Antonia. Yan, ang napakaganda, napakasimple lang at pinag-isipan din natin yung design na yan. And syempre kay Lyle Christens, happy 18th birthday. At sana magustuhan mo tong cake na para sa'yo. At meron tayong shoutout sa dulo na isang Lodi Cakes natin na gumagamit ng Whip It Buttercream para sa kanyang Sans Rebel, at yung recipe nga natin yung ginamit niya. Ayan, sabi niya, i-shoutout natin siya. Si Lodi Cakes Matotina Baker ng Jotteridge Sweets, Cakes and Pastry Shops. Yan, thank you Lodi Cakes sa pag-support. And ingat kayo palagi, thank you sa panonood mga Lodi Cakes. Bye!